para tayong okay lang as long as buhay kami. Ganun ba yun? Paano yung mga kababayan natin niloloko? Paano yung mga kababayan natin halos araw-araw wala nang makain? Bakit? Abay, nagpa-party pa yung mga opisyal natin, ang kakapal ng mukha. Tapos tayo okay lang? Ang akin lang mga kababayan, simple lang naman ang aking pakinggan natin ang tunay na boses ng taong bayan. Kaming mga ordinaryong Pilipino, kami ang humihingi ng hustisya. Huwag yung pagtripan yung Vice President namin na binoto ng taong bayan. Ang akin lang sana po sa mga kababayan na natin na andyan, pumunta po kayo dito, ipakita natin ang suporta natin sa mga senador. Ito na po kasi yung huli. Ito na yung huling naninindigan para sa bayan, itong mga senador natin. Lahat halos nabili na. Ngayon, kung papayag pa tayo na mabili pa ito, paano na ang bayan natin? Kawawa naman. Again, inaayahanan ko po kayo, kayong mga nanonood dyan sa social media. Pumunta na po kayo dito, hindi para manggulo, hindi para suwayin ng batas o suwayin ng mga pulis. Pumunta po kayo, ipakita lang natin ng suporta. Suporta natin, lalong-lalo na po kay Senator Bato. Alam niyo si Senator Bato, yung ginawa niya napaka-risky po. Pwede naman po siya magpahinga na lang dun sa bahay niya o magluto at mag-ihaw-ihaw na lang dun. Di ba? Pero pumunta siya dito, naninindigan na itong Senado ay dapat para sa bayan. At kung narinig nyo kanina yung komento ni Senator Cayetano, hindi naman niya sinabing i-acquit niya Hindi naman niya sinabing pipigilan niyang impeachment. Ang sinabi lang niya, hayaan natin ang batas. Hayaan natin. Ang problema kasi natin kay Soto, simula't-simula pa lang, alam na natin bias. Simula't-simula pa lang, alam na natin kung ano yung ihahatol niya. Ganun ba dapat ang husgado? Di ba hindi? Dapat makikinig. Kaya kailangan natin ng batas na Senate President. Yan ay sa katawan ni ating Senator Cayetano. At nangyari yan dahil kahit pa paano yung boto dahil kay Senator Bato. Ni-risk ni Senator Bato ang kanyang kalayaan at buhay niya. Kaya ako po, nananawagan sa inyo, kung si Senator Bato pumunta dito para i-risk ang kanyang buhay, tayo naman i-risk natin ang ating buhay sa mga senador. So mga kababayan, ulitin ko po na andito po tayo para sa isang mapayapang suporta sa ating mga senador na ituturing talaga ang batas ay batas, hindi ang bendalo. Yun lang, batas lang ang sundan natin. Huwag tayo mag-bend ng law. At pakiusap ko po uli sa ating mga kapulisan dyan. Hello po sa inyo. Nandito po kami, mapayapa, walang mananakit, walang manggugulo, walang mambabato. At sa atin naman mga kababayan, pag may nakita po kayo, kasi siyempre makahaluan tayo dyan di ba? So pag may nakita po kayong medyo kaduda-duda, pataganan nyo na po kay Boss Dada. Bahala na si Boss Dada dyan. Hindi, sabihin po natin sa kapulisan. Kung may nakikita po kayong kaduda-duda, kausapin natin itong mga kapulisan na to. Sabihin nyo sa kanila, ito, medyo hindi namin kasamahan yan, baka manggulo yan. Kasi ingat tayo baka mamaya may manggulo dyan, ibintang sa atin. Okay, hiningin ko lang po sa ating mga kababayan, pag may nakita kayong hindi magandang galawan, may daladalang bag na medyo kaduda-duda, i-report natin sa kapulisan. Agad-agad. Kasi, alam nyo, delikado ho ito. Baka mamaya, pag nanggulo sila dyan, alam nyo naman ugali ni Trillanes, di ba? Hindi, ugali lang naman yun. Wala naman ko sinasabing siyang gagawa. Pero, alam mo naman si Trillanes, iba ang galawan niyan So, mas mabuti pa, sana na pag may nakita na kayo, isumbong na natin kagad. Kakampi natin ang mga pulis na to. Okay po ba? At panghuli, sa mga kababayan naman natin dyan, alam ko na nagre-reklamo na kayo sa hirap sa buhay. Pero walang magagawa yung reklamo ninyo.
hanggang hindi kayo sumuporta sa magbabago sa ating bayan. Iyan po ang Senado. So, pumunta po kayo dito. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas. Ako po si Banat Bay.